Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Dahil nakakasiguro tayo, lahat ng gagawin ng kandidatong ito ay para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kaya isa sa talagang pinapanalangin ko na maihalal si Pastor Apollo. Dahil alam ko, isa si Pastor sa magpapawala ng mga kurap at buhaya sa gobyerno ngayon. Kailangan na natin ng maayos na gobyerno para tayong isang dugo na sinipsip ng vampira. Ubus tayo dito. Kaya ako sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang, nag-decide si Pastor Kibuloy. Wala akong nakikita na pwedeng magbago ng trajectory ng politika sa Pilipinas. Lahat same. Meron ba kayo naisip? Yung si Pastor lang. Kapag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, magbabago ang kilos at gawa ng mga politiko. Ibang relihiyon ka, ibang tao ka pa. Basta alam niya na kailangan mo yung tulong niya, tutulungan ka niya. Ako naniniwala ako sa oras na maihalal si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador, marami siyang magagawa para sa bayan. Kung naniniwala kayo na kailangang masalba ng Diyos ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga tao sa pamahalaan na may takot sa Diyos. Imagine ninyo kung ang Senado mapupuno ng tao na kagaya namin. Itong lahat na andito ngayon, pakita mo kung yang mga tao na yan makaupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Thank you. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mahalin natin ang bansang ito. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Noong panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP. Libo sila na fully armed. Libo. Nang natakot ako talaga noon, nang nilabot ako, narinig ko dito sa baba, na sa third floor ako noon, nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. Kayo ang resibo ni Pastor. Because yung love po, yung capacity for love ni Pastor Kibuloy, sa inyo ko po nakikita. Alam po nyo, napakahirap kumampanya na walang kandidato. Pero may punla na iniwan si Pastor Kibuloy sa inyong lahat. Ang hindi natin makikita, isang tao. Pero equivalent yun ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa Kanya. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. Sa darating na 90 days, patuloy po tayong magpalakas, patuloy po tayong ipaglaban ang ating kandidato na kinulong nila at hindi makasama sa atin. Tatandaan po nyo sa kampanya, ang gusto ng taong bayan bago. Ang gusto ng taong bayan
panahon. Ang hudyat ng panahon ay bagong muka at bagong pangalan. Kaya kahit wala si Pastor Kibuloy, hindi natin makakasama sa 90 days. Kayo ang kapangyarihan matutugon sa nais magawa ni Pastor Kibuloy. Dalhin po natin si Pastor Kibuloy sa Senado. Kaya nga, from the bottom of our hearts, kailangan natin bigyan ng nakakapinging suporta si Pastor Apollo Siquio. Kaya kailangan tayo, vote straight tayo ngayon na eleksyon. Si Pastor po ang magiging main warrior sa corruption. Kaya mag-create siya ng Truth Commission po ay maging isang organisasyon na kasama sa ombudsman para sila po ang mag-iimbestiga sa mga kurakot sa gobyerno. Nakausap po natin si Pastor Kibuloy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador, pero nakumbinsi ako na dapat maging pangulo ito. Ito ang taong napakatalino, pero si Pastor Kibuloy hindi lang matalino, sobrang ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Tandaan natin, righteousness exalts a nation. Ang kailangan natin ay isang righteous person na si Pastor Kibuloy. Marahil maraming nagtatanong sa inyo bakit humantong tayo sa ganitong panibagong misyon. Itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. At ako ay gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Ako'y naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin, na gusto ko ano hindi, sapagkat wala po akong planong maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Ako po'y narito, pakikita ko ang leadership ko sa bansang ito, na mayroong isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader. Nakita ko na kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang, tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos ang mga estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang dala ko po sa Pilipino, love one another. At yan ay ating pong ipakikita sa pamamagitan ng ating leadership. Kaya dumalangin tayo na kasihan ng Ama, pagpalain, pangunahan ng daan ng hinirang anak para sa bagong misyon ko
sa bansang Pilipinas. Purihin ang dakilang Ama para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Pala ng dakilang Ama ng ating Panginoon sa Kristo, maka sa ating lahat. Amen. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Pastor, lumaban.